Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hi, Mom! Bati ni Nika sa ina, sabay halik sa pisngi nito. What's that? Inginuso niya ang oven na naka-on. Carrot cake at luto na yan. Sagot ni Karen at kinuha ang pot holder at hinango mula sa oven ang tray ng cake. Yucks! She made a face. Kaya hindi ako tumataba-taba dahil kahit sa cake na yan, puro gulay ang lagi niyong hinahanda. Bakit ba lagi mo sinasabing payat ka? Hindi ka payat. You're slim. She rolled her eyes. At saka, healthy foods ang hinahanda ko sa inyong ng ama mo. Masama ba yun? Ang mami niya ay isang nutritionist sa isang malaking ospital sa Maynila bago ito napangasawa ng daddy niya. Naging full-time housewife ng pakasalan ni Benedict. Malayo ang Maynila mula sa San Vicente at gusto ni Benedict na sa bahay na lang ang mami niya na hindi naman kinontra ni Karen. Ang daddy niya ay executive sa isang milk company na ang main office ay sa Australia. 3 years ago, right after her graduation from elementary, ay na-assign doon ng ama niya. Isinama sila ni Benedict sa unang taon nito sa Australia. Regalo sa kanya na magtapos siyang valedictorian. Doon nila ginugol na mag-ina ang summer vacation. O sige na nga. Pero paborito ni Tita Seni yung carrot cake, diba? Bago pa makasagot si Karen ay dinugtong. Dahadalhan ko at patakbong lumabas ng kusina. Ang Tita Seni mo o si Michael? Tuksong pahabol ni Karen. Nasa labas na siya ng two-way lover door na magpreno, dumukwang sa dalawang pinto. May laman bang sinabi niyo, Mami? Nananansyang tanong niya sa ina na nakangiti. Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Tinatanong ko lang kung ilan ang padadalahan mo para madamihan kong ipadadala. Pa-inosenteng sagot nito. Mami naman, syempre silang tatlong mag-anak at doon ko na rin kakainin ng share ko. Sige, pero magpalit ka muna ng pambahay. Malamig na to sa sandaling makababa ka. Napailing si Karen na makaalis ang anak. Bagaman kuminsan ay spoiled ito dahil nag-iisa lang. Bukod pa sa wala tong gusto na hindi pinagkaloob ng asawa, ay likas din to sa pagiging masunurin at malambing. Alam niyang bata pa lang si Nika ay malapit na kay Michael. Marahil inasasabik to sa kapatid na lalaki. Subalit itong huli, inahalata niyang pagkahulog ng damdamin ng anak kay Michael. But she considered it normal na magka-crush si Nika sa anak ng kumare niya. Michael was devastatingly attractive. Nika would get over it soon at muli na namang nagka-crush sa ibang lalaki. Part of growing up. She really hoped so. Dahil nabanggit minsan ni Seni na tila nagkakaseryosohan sina Michael at Anna na malimit magtawagan sa telepono ang dalawa. At malimit din ang mga ito sa beach at magkasamang naliligo. Ang sabi sa akin ni Anna, mayroon na raw siyang partner sa prom. Kwento niya kay Michael habang magkaharap silang nagmemeryenda sa dala niyang cake. Sinabi na ba niya kung sino? Interesado ang tanong ni Michael na hindi na ituloy ang pagsubo. Hindi. Ngumungoy ang sabi niya. Palpak nga si Crisanto eh. You never learned your table manners. Uminom ka nga muna. At inabot ang orange juice. Tinaasan lang niya ng kilay ang sinabi nito. Ako nga, wala nang balak pumunta sa prom eh. Kasi ayaw mo naman. Sabi niya sabay abot sa baso ng juice. Hindi kumibo si Michael. Napatingin dito si Nika at may pumasok sa kalokohan sa isip. Dumukwang ang dalagita at bago pa mahaluan ni Michael ang gagawin niya, napuno na ng icing ang ilong ng binata. Nika! Bulalas ni Michael.
Napatayo ito at nasagi ang baso ng juice na tumapon sa short nitong suot. Natawa siya ng malakas, tawang agad ding natigil nang maramdaman ang kamay ni Michael sa pisngi niya. Tumatawang inihaplos ng binata sa pisngi niya ang lahat ng icing sa cake nila. Napasigaw siya na malakas. I believe in the adage that says, don't get mad, get even. Isang halakhak ang pinakawalan nito, then rushed for the door when she was about to relocate. Wala siyang balak na dumalo sa JS prom, pero nangihinayang naman siya sa damit na binili sa kanya ng mami niya na sa Rostan sa Maynila pa dinayo. Akala kasi nito ay dadalo siya. Isa pa, pinilit din siya ng mga barkada na dumalo. Bumagay sa kanya ang suot na bestidang baby pink. Hindi siya pinayuhan ng ina na maglagay ng makapal na makeup, maliban sa pulbo at manipis na lipstick. Ang makeup ibinabagay sa okasyon, iha. Ani Karen habang nilalagyan siya ng bahagyang lipstick. Ang totoo niyan, mami, naiilang ako mag-makeup, so I don't really mind. Sinipat niya ang sarili sa salamin, a little bit surprised at what she saw there, then smiled a little. She was pleased at the sudden change in her. She looked beautiful. There you are! Nasisiyahang sabi ni Karen matapos i-braid mula sa itaas ng ulo niya ang lampas balikat niyang buhok. Tinitigan ang refleksyon ng anak sa salamin. Soon, you will bloom into beautiful woman, Nika. I like it, Mom. When you say I'm beautiful, nakakadagdag sa kumpiyansa ko sa aking sarili. Aniya na sinamahan ng buntong hininga. But you are beautiful, dear. Tiningnan siya nito mula sa refleksyon niya sa salamin. Pero, hindi ako maganda kumpara kay Ana. Do not mistake poise and fashion for beauty, darling. They may please the eye for a moment, but beauty has the power to hold a man in thrall. Ana's poised and fashionable, and very appealing in a superficial way. But you are beautiful, Nika, in a different way, and you've got something. Thank you, Mommy. Ginitian niya ang ina. But, what is that something, Mom? She asked half curiously. Nakibit na mga balikat si Karen. I can't explain exactly, iha. Katangian yun na inilalabas ng isang tao. She pouted. Sinasabi niyo lang yan upang pataasin ang aking moral. Alam niyo namang noon pa lagi na lang ako second best pagdating kay Ana. Seryosong may ilang sandaling tinitigan ni Karen ng anak mula sa salamin. Alam mo, kaya mo lang kinukumparang sarili mo kay Ana dahil sa palagay mo kakompetensya mo siya pagdating kay Michael, di ba? Nang hindi kumibo si Nika, ay nagpatuloy si Karen. Nang nasa Australia tayo minsan, naalala mo ba yung hole sa farm ng kaibigan ng daddy mo? Sandaling nag-isip si Nika. Oh yes, inalok pa nga sa akin yun ni Tito Garner. Ang tinutukoy niya ang Australian na kaibigang matalik niyang ama. Kung gusto ko raw ay sa akin na, hindi ko nga lang may uwi rito sa atin dahil saan naman natin ilalagay? Why? Did you find that full pretty? She gave an exaggerated pout at sinipat ang sarili sa salamin. No, ang hahaba ng bias at payat. Napangiti si Karen. Exactly. Sa huling sulat ng daddy mo sa akin, ay nabanggit niyang maganda at magilas ng chestnut mare. Nagsalubong ang mga kilay ng dalagita. Sorry, Ma'am, pero hindi kita naiintindihan. Bakit natin bilang napag-usapan ng tungkol sa fall na yon? Hindi pare-pareho ang growth development ng isang tao, Nika? Sagot ni Karen. Some at a very young age ay tila dalaga na kaagad. May iba naman na late bloomers, tulad ng fall. Sabi mo nga at payat at mahaba ang bias. That was 3 years ago. Sabi ng daddy mo, isa na siyang magandang mare ngayon. Get what I mean? She smiled. Yes. And don't you bother yourself with your height. Hindi ka ganun kataas. Dahil slim ka,
kaya inaakala mong napakataas mo na. Thanks, Mom. Tumayo siya at hinagkan ang ina. Somehow, nakabawas ng inferiority complex niya ang mga sinabi ng ina. Sa kanilang dalawa ni Anna, siya ang tinatawag na brains at si Anna naman ang beauty. Many times in the past, she wished na siya na si Anna at kay Anna ng katalinuhan niya. Only to realize later na hindi niya gustong ipagpalit ang sarili sa kahit na kaninong tao. Nang magkita-kita sila ng mga kabarkada niya sa auditorium, ay kinantsawan siya. Si Crisanto ay walang tigil sa pambubuska sa kanya, kaya napatikim na kaagad niya ng suntok sa braso dahil sa inis niya. Aba, ang bakla at nakadamit at nakalipstick? Kantsaw ni Crisanto. Nakakainis ka. At umakmang susuntukin uli ang lalaki. Hep hep! Awat nito sa kanya. Tingnan mo nga yung sarili mo, nakabistida, tapos manununtok. Umilag ito at nagtago sa likuran ni Agnes, ang isa pang barkada at kaklase niya. Tama na nga yan. Saway sa kanila ni Christy. Huwag mo na lang pansinin niyang si Crisanto at hindi lang yan makapaniwala na bagay sa iyong ayos mo. Rixie smiled at her appreciatively. Ang tagal na rin natin magkasama pero ngayon ko lang nakita ang bagay pala sa iyong nakaayos. Thank you, Rixie. Nakangiting sagot niya, nasisiyahan. Itong padating ang type ko, bulalas ni Crisanto na napatingin sa may pintuan. Wow! At iniwan sila at humakbang patungo sa main entrance. Tingnan yung ugali ng taong yun at basta iniwan na lang. Hindi natapos ni Nikang sasabihin nang makita kung sino ang sinasalubong ni Crisanto. Wala sa loob na humakbang siya pasunod sa kaibigan. Nilingon niya si Crisanto. Nika? Hindi ba si Michael yun? Hindi ako nagkamali ng hinala. Mag-M yung dalawang yan. At muling ibinalik ang tingin sa magkapareha. Nagsalubong ang mga kilay ni Nika. Nakaramdam siya ng galit pagkakita kay Michael. Halika, Rixie. Salubungin natin sila. Nagpatiuna siyang lumapit palapit sa dalawa. Tila susugod sa gyera. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Michael na magtama ang mga mata nila. Halatang nagulat ang binata pagkakita sa kanya. Hello, Anna. Nginitian niya ang kababata. Michael, what a surprise! Akala ko may exam ka ngayon. Masigla ang tinig na sabi niya. Ayaw niyang ipahalatang galit siya. But Michael couldn't be fooled. Sweetheart? Umangat ang mga kilay niya sa eksarehadong paraan. Sweetheart? Hanggang ngayon ba naman, Michael? Hindi mo pa makalimutan ang katawagang yan? Baka magalit si Anna niyan. She couldn't hide the hurt in her voice. Despite the sarcasm, she turned to look at Anna. She was smiling sweetly. Too sweet na tila alam na nito ang nararamdaman niya. Pumaling siya kay Anna at pilit na ngumiti. Bagay sa iyong damit mo, Anna. Napakaganda mo. Paimbabaw na papuring lumabas sa bibig niya. But she couldn't deny that at 17, Anna looked like a beauty queen. Why? Thank you, Nika. Wika nito at hinago din siya ng tingin. You look good tonight too. She said insincerely. Walang nararamdaman si Nika sa mga sandaling yun kundi galit dahil niloko siya ni Michael. Akala siguro nito hindi siya dadalo. Mabilis siyang tumalikod, ngunit sinundan siya ni Michael. Sweeta, Nika, habol nito, subalit hindi ito pinansin ng dalagita. Sa labas na ng auditorium inabutan ni Michael si Nika. Hinawakan siya nito sa braso. Huwag ka na magalit. Sino matutuwa sa ginawa mo? You lied to me. Ang sabi mo sa akin hindi ka pwede. Tapos heto ka at dumalo kasama si Anna? Gumagaralgal ang tinig niya. Kung hindi niya pipigilin ng sarili, ay maiiyak siya sa matinding sama ng loob. Nika, I'm sorry. Wika nito. Yes, she said bitterly.
Alam ko naman na ayaw mo lang ako makasama. Masamang-masama ang loob niya sa kaibigan. Hindi sa ganun. Ani Michael, napabuntong hininga to bago muling nagsalita. Ayaw sana naming ipaalam to ni Ana kahit kanino sa ngayon, pero wala akong choice kundi sabihin sa'yo. Swiftly, she turned to face him. Kinakabahan, nagtatanong ang mga mata. Mag-on na kami ni Ana, Nika. Girlfriend ko na siya. Pagtatapat nito, kung ano man ang nararamdaman ng binagsakan ng langit at lupa, ay tiyak na yun marahil ang nararamdaman ni Nika sa mga sandaling yun. She would have swayed kung hindi yun sa poste sa may likuran. Nangihinang napasandal doon ng dalagita, umaamot ng lakas sa poste. It was a while bago siya tumingala at pilit na ngumiti. Well, congratulations. Magkakaibigan tayong tatlo. Ikinalulungkot kong naglihim ako. Kami. Pero hindi ko matanggihan si Ana nang sabihin niya wag munang ipaalam na kahit kanino. Natatakot siyang malaman yung mga magulang niya. I hope you understand. She's only 17. At mula pa noong mga maliliit pa tayo, lagi na niyang sinasabing masungit ang nanay niya. Mahabang paliwanag ni Michael at ginagap ang kamay niya. Why should I be angry? She said smiling, but the pain in her heart was unbearable. Tila may malaking kamay na dumaklot sa puso niya at piniga iyon. Ikaw naman kasi, bahagya siyang tumawa. Pinaglilihiman pa niyo ako ni Ana para naman tayong hindi magkakaibigan. Kaya nga sorry na. Ani Michael na tinaas ang baba niya. Please say you forgive me, sweetheart. I feel so guilty. I don't think I can forgive you that easy, Michael. Yun ang gusto niyang sabihin sa matinding sakit na idinulot ng pagtatapat nito sa kanya. Subalit iba ang lumabas sa bibig niya. Wala yun, Michael? Sige na, baka hinihintay ka na ni Ana. Pagtataboy niya rito bago pa nito mahalata ang totoong damdamin niya. Bago pa bumagsak ang mga luhang kanina pa niyang pinipigil. Bago pa niya masabi sa binatang mahal niya ito mula pa noong maliliit pa sila. Are you sure? You're okay? May alinlangan pa ring sabi ni Michael. Tumango siya kasama ng isang pilit na ngiti. Nasuyapan si Ana na nakatayo sa may entrada na nakatitig sa kanila. Then Ana smiled. Hindi matiyak ni Nika kung ngiti ng paumanhin ang binibigay nito sa kanya o ngiti ng tila isang nagtagumpay. Tayo nang bumalik sa loob, Nika. Magtatakang tiyak ang mga barkada mo. Aya ni Michael at hinawakan siya sa siko at inakay pabalik. Napilitang sumunod ang dalagita at disimuladong pinakawala ng sarili mula sa pagkakahawak ng binata. Kung siya ang masusunod, ay gusto na niyang umuwi at mag-iiyak. Pero kung gagawin niya yon, ay magtataka si Michael. Baka mahalata nitong totoong damdamin niya. Masama man ng loob, ay bumalik sa loob ng auditorium ang dalagita. And in the next hour, danced with very guys who asked her. She was laughing on the outside, bagaman nagdudurog ang puso niya tuwing nakikita niyang halos nagyayakapan na sina Michael at Ana sa pagsasayaw sa bulwagan. Michael danced with her once, at natitiyak niyang yun ay dahil sa courtesy. Para kang kitikiti sa kakasayaw mo sa lahat ng tugtog. Wika ni Michael sa kanya sa nagsasaway na tinig. Kulang na lang ay magpayakap ka sa mga kapartner mo. Why do you find pleasure in hurting me, Michael? Hindi niya mapigil ang sarili. Nagsalubong ang mga kilay ng binata. Matagal siyang tinitigan. Yun bang ginagawa ko sa'yo, sweetheart? He asked gently, concern in his eyes. I'm sorry. Idinugtong nito sa sinserong tinig. Hindi ko lang gustong nakikitang tila ba kay harot mo habang nakikipagsayaw. Ayoko may masabi ang kahit na sinong lalaki that you flirted with them. Hindi siya sumagot.
Kahit paano nasisiyahan sa kabila ng hindi na ito humihiwalay kay Anna, ay nakuha nitong pansinin ang mga ginagawa niya. She wanted to laugh hysterically. Umaamot siya ng kaunting pagtingin mula sa kababata.